Share ko lang sa inyo kung paano mag-basic tracheostomy care. Ito yung tunay na nangyayari on the floor. First, maglagay tayo ng wet tissue sa malapit sa cannula. Whatever happen, mag-overflow yan pagkatanggal natin ng inner cannula. Minsan, pagka punong-puno na yan, nag-overflow yan. By the way, nakapag-wash hands na ako dito and nakapag-alcohol. Then maglalagay tayo ng gloves. Make sure na fit yung ating gloves kasi mamaya importante yan. Patient, nag-nebulizer siya every 4 hours. Tanggalin natin yung lalagyan ng nebulizer sa kanya. Then, nilalagyan ko din siya ng gasa para dun sa cannula para walang papasok na any materials. So, ito tatanggalin ko na yung cannula, inner cannula. So, make sure lang na dahan-dahan lang. TLC lang tayo dito. Tender loving care. Yung cannula na yan, medyo puno-puno siya ng plema. Since siguro every 15 minutes akong naglilinis sa kanya, binuhusan ko lang yan ng sodium chloride. So, nakagina na brush ko na yan eh. So, ang talagang kailangan dyan, i-wash mo siya ng sodium chloride, then yung sabon niya is yung hydrogen peroxide, then sodium chloride. Eh, since ito, every 10 minutes or 15 minutes, napupuno yung cannula niya. Magsa-suction tayo mamaya, puno pa rin. Kaya binubusan ko lang siya kasi malinis pa yan eh. Buong-buo naman na yung plema. So, after kung malinis yung tube, prepare ko na yung pang-sanction. So, number 12, gamit ko dyan na tube. So, ididip lang natin siya sa distilled water. Okay, wash. Then, papasok na natin yung hose. Make sure lang na 6 to 7 inches lang deep. Huwag masyado kasi baka masugatan si patient. So, paikot-ikot lang. Then, sabi ko nga kanina, make sure na fit yung gloves kasi kinokontrol mo yung hose. And, 2 beses lang ako magaganyan. Dinidip ko ulit sa distilled water. And, paikot-ikot lang din. Pag nakita mong wala nang sumasamang phlegm or laway, so, enough na yan. So, dip na lang ulit natin sa distilled water para pre-wash. Then, mamaya lilinisin natin ulit yan. So, balik natin dito sa lalagyan. Okay, kailangan lang mabilisan to kasi naka-open si cannula. Okay, this time, kukuha naman ako ng cotton balls. Hindi na ako gumagamit ng cotton tip applicator para makatipid si patient. Ang ginagamit ko na doon sa outer is cotton balls. So, gamit na ako ng clipper. So, sabi ko nga kanina, every 10 minutes to 15 minutes, naglilinis ako nito. Kasi nga, nag-nebo siya eh. So, lumuluwag yung phlegm, nalulubsaw. Kaya hindi na siya ganun ka-toro yung maglinis. So, yung inner cannula, hindi na lang yung binubuhusan ko ng sodium chloride. So, ibabalik ko na siya. Make sure lang yung proper yung pag-insert para hindi masaktan si patient. Kung mapapansin mo si patient, kalmado lang siya. So, hindi siya nasasaktan. So, make sure lang na nag-snap. Malinis yung wet tissue na yun. So, pwede mo pa rin siyang i-malinis doon sa gilid. And after nyan, gagamit tayo ng gasa pang-cover doon sa cannula. Yung ginagamit ko dito na gasa is yung ito. 24 by 28 mesh. So, hindi ito naghihimol-mol. Malaki to, kaya hinahati ko siya sa gitna para makatipid ng
lagay lang natin, papatong lang natin siya para wala lang foreign objects na pumasok. Then ibabalik lang natin yung pag nebulizer niya. So madali lang to ikabit. Make sure lang na hindi siya mahigpit at hindi rin siya malunod. Of course, make sure na komportable si patient. So next is clean as you go. Lahat naman ginamit natin lilinisin para sa next na gagamitin malinis and organized. So doon ako sa hand sink naghuhugas, tatapon everything. So yung gloves na yan, tapon na rin yan every after use, palit. So double check. Make sure syempre ating pagilid lalak natin. And that's it.